Ang sakit ng ulo ko. Bastos. Gago. Hindi ko sinasadya. Kakagising ko lang, sumandal lang ako sa lupa. Ginoong Jensheng, ano nang nangyari? Ayos ka lang ba? Miss, pasensya na. Hindi niya sinasadya. Kakalagpas lang namin sa barko, lahat nahihilo pa. Sinasadya talaga yan. Magkasabwat kayo sigurado. Sinasamantala niyo ang sitwasyon para manggulo. Maging makatwiran ka naman. Kung gusto ko talagang manggulo. Kanina pa kita itinapon sa dagat. Saan ba to? Nasaan ang cruise ship? Yung ibang tao. Mukhang nabangga sa bato at lumubog. Tinangay tayo ng alon papunta sa isla na inabandona. Ginoong Jensheng, ano nang gagawin natin ngayon? Wala tayong dala kahit ano. Huwag kang matakot. Tingnan muna natin kung may magagamit. Ang mabuhay ang pinakamahalaga. Tutulungan kita. Tignan natin kung ano ang laman. Magkasabwat nga kaya talaga sila. Aray, may aso. Ingat! Umalis ka diyan. Okay na, okay na. Tumakbo na yun. Salamat. Maraming salamat. Walang anuman. Ayoko lang ng pabigat. Mamamatay ka rito at ako pa ang maglilibing sa'yo. Sana kinain ko na lang lahat ng almusal ko kanina. May gulay na ligaw doon, hukayin ko. Maghintay kayo rito. Huwag kayong gala ng gala. Baka makaakit ng mabangis na hayop. Sasama ako sa'yo. Mas marami, mas malakas. Ginoong Jensheng, galing mo parang noong bata tayo. Lumaki kasi ako sa bundok kasama si Lolo. Basic lang. Dinala pa kita sa bundok noong bata tayo. Para maghanap ng gulay na ligaw, di mo na ba naalala? Naalala ko. Noon, ang mga pinakamalaking dahon. Ang ibinibigay mo sa akin. Mag-isa kayong dalawa dito sa gubat. Walang kahihiyan. Hindi yan nakakalason. Kinakain ko na yan simula bata pa ako. Paano kung may halo kang ibang bagay diyan? Kung ayaw mo, huwag. Pag namatay ka sa gutom, bahala ka. Huwag kang mag-alala, Nay. Si Ginoong Jensheng ang pinakamatapat. Hindi niya kayang gumawa ng masama. Kung ayaw mo maniwala, ako na ang unang kakain. Tingnan mo, okay naman ako. Ginoong Jensheng, tikman mo. Elnan, masarap. Kumain ka na. Pag nagutom ka, sino ang magtatayo ng tent ko? Sakto lang. Pwede na, nakakabuhay naman. Huwag kang gagalaw. Ahas na gubat yan. Hindi nakakalason pero okay na ngayon. May dagdag ulam tayo. Masarap ang laman ng ahas. Salamat. Kanina, akala ko mamamatay na ako sa takot. Akala ko, katapusan ko na. Tapos na yon. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Okay na, okay na. Tapos na yon, huwag ka nang matakot. Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Parang papalit ang panahon. Naku, ulan na malakas. Pababa ang lugar na ito, babahain tayo. Halika, sumunod ka sa akin. Bilis, sumunod kayo. Ginoong Jensheng, may kuwebang nakita ko sa unahan.
Hintay muna kayo rito. Hahanap ako ng mga tuyong kahoy para sa apoy. Kung walang apoy, magkakasakit tayo. Ang lakas ng ulan sa labas, delikado. Huwag ka na sigurong umalis. Magkayakap na lang tayo para mainit. Hindi pwede. Mukhang magdamag pa ulan ito. Walang apoy, siguradong magkakasakit tayo. Babalik agad ako. Pasensya na. Mali ang akala ko sa'yo. Akala ko, kagaya ka ng mga masasamang tao. Okay lang. Kung ako ang ganyan sa di kilalang lugar, mag-iingat din ako. Mabait talaga si Ginoong Genshin. Mabuti ang puso niya, makikilala mo rin yan. Narinig mo ba? Parang may humihingi ng tulong. Parang malapit lang sa unahan. Ano nangyari? May problema ba? Ginoong Genshin, may humihingi ng tulong sa labas. Ay, Kayo dalawa, dito kayo magsigil ng apoy. Huwag kayong malayo. Ako na lang ang sasagip. Masyadong marami tayo, mahihirapan ako. Baka may masamang mangyari. Huwag mag-alala, babalik agad ako. mag-ingat ka. Hintayin ka namin dito. Huwag kayong magpanik, andito na ako. Bilis. Lumalalim na ang tubig. Tulong. Hindi na namin kaya. Huwag kayong magpanik. Hawakan ang lubid na ihahagis ko. Si. Hawakan ang lubid. Isa-isa kayong umakyat. Mauna ang bata. Natatakot ako. Huwag matako. Hawakan ng lubid. Hatakin ka niya. Ay, Okay na, okay na. Ligtas na tayo. akala ko mamamatay na ako. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Huwag kang matakot. Xiaogu, umakyat ka muna. Huwag kang matakot. Ligtas na tayo. Ligtas na. Pakawalan mo muna ako. Ay, Ingat! muntik na akong mahulog. Malakas ang ulan, bumalik na tayo sa kuweba. Kumusta? Nakita mo ba ang tiya ko? Wala. Hinanap ko pero ang dalawa lang ang nakita ko. Punasan mo muna ang sarili mo. Baka magkasakit ka. Paano nangyari? Ang tiya ko. Wala. One King, may awa ang Diyos sa tiya mo. Siguradong ligtas siya. Baka sa ibang lugar siya napadpad. Tama. Mahaba ang dalampasigang ito. Bukas pag huminto na ang ulan, hanapin natin siya. Ate, huwag kang malungkot. Si kuya naman. Makakahanap tayo ng tiya mo. Pakiusap, hanapin mo ang tiya ko bukas. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Pagbukas ng umaga, hahanapin ko siya. Kahit baligtarin ko ang buong dalampasigan, hahanapin ko siya. Salamat. Maraming salamat talaga. Tumayo ka. Huwag ganyan. Huwag kang mag-alala. Bukas, talagang hahanapin natin ang tiya mo. Salamat. At, pasensya na sa mga nakaraan. Hindi ko dapat pinaginalaan ka ng ganun. Ayos lang. Kung ako rin naman ang nasa kalagayan mo, magiging maingat din ako. Kumain ka pa para mainitan ang katawan. Wow, ang sarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na. Ulay na ligaw. Dahan-dahan lang sa pagkain, marami pa. Ang galing mo sa pag-survive. Sa ganitong sitwasyon. Nakahanap ka pa ng ganito karaming nakakaing halaman. Lumaki kasi ako sa bundok kasama ang lolo ko. Basic na lang sa akin ng mga to. Kaya pala. Basang-basa ka. Punasan mo na. Baka magkasakit ka. Salamat, Ate Xiu. Hay, ang bata mo. Laging hindi inaalagaan ang sarili. Ate Xiu, ako na lang. Huwag kang kikilos, malapit na tumatapos. Ano yang tunog? Lobo ba yan? Tahimik, makinig muna. Baka kumpol ng mga lobo. Ano man yan, huwag kayong magpanik. Ito, dalhin mo. Kainin mo sa daan. Mag-ingat ka talaga. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Ingat! Huwag pumunta sa mapanganib na lugar. Kapag may masama, mag-signal. Nandito kami. Kaya mo yan, kuya. Dapat mong mahanap ang tiyan ni Atuan King. Ikaw na ang bahala. Isang oras na kaming naglalakad. Sana mahanap namin siya. Hay. Hoy, ayos ka lang ba? Mabuti pa, humihina pa. Nahimatay lang.
Hanap muna tayo ng ligtas na lugar. Sage. Aray. Lighter ng lungsod. Uminom ka ng tubig. Dahan-dahan lang. Sino ka? Ano ang gusto mo? Huwag kang matakot. Ako si Ginoong Jiansheng. Isa rin akong pasahero ng cruise ship. Sinagip kita. Ang pamangkin mo. Si Su Wan King naghihintay sa'yo sa kuweba. Nag-aalala siya sa'yo. Si Wang King. Ayos lang siya. Ligtas siya. Sinagip ko siya kahapon. Kasama ang 3 pang babae. May kampo kami sa kuwebang nasa unahan. Nasugatan ang dibdib mo. Huwag kang gagalaw. Tutulungan kitang gamutin yang sugat mo. Tutulungan kitang gamutin yang sugat. Tutulungan kitang gamutin yang sugat mo. Gamot sa sugat, ilagay para mawala ang sakit. Salamat, Ginoong Jiansheng. Walang anuman, okay na to kaagad. Salama. Tibayan mo lang, magiging maayos na ito. Ang galing mo, sanay na sanay. Tumutulong ako kay Lolo sa mga sugat niya nung nasa bundok pa ako. Ah, ganoon pala. Kain ka muna para may lakas ka. Ang sarap pala ng gulay na ligaw na to. Okay lang. Madalas ko ito kainin nung nasa bundok pa ako. Ang galing mo. Sa isla na inabandonang to. Ang dali-dali lang para sa'yo. Wala namang choice eh. Mamamatay ka na lang ba kung hindi ka lalaban? Tama ka. Dahan-dahan, subukan nating tumayo. Pasensya na. Hindi ko kaya. Okay lang, isasakay kita sa likod. Halika na. Kailangan na nating hanapin ang iba. Pasensya na sa abala. Hala, ang lakas ng tibok ng puso mo. Siyempre, humihingal ako sa pagbibitbit sa'yo. Ang bigat ko siguro. Pasensya na sa hirap. Ipababa mo na ako. Pagod ka na. Okay lang, konting lakad pa. May kakahuyan sa harap. Doon na tayo magpahinga. Pero basa na lahat ng damit mo. Ligas na tayo rito. Magpahinga muna tayo. Pahinga muna. Salamat sa'yo, napagod ka na. Ella Liu, kaya ko na to. Huwag, pawisan ka. Enma Liu. May kuweba sa harap, doon tayo magtago. Dahan-dahan, baka ka madulas. Ligtas na rin tayo sa wakas. Salamat talaga. Kung wala ka, namatay na ko ngayon sa dalampasigan. Walang anuman. Kahit sino, gagawin yan. Hindi. Marami na akong nakilalang makasarili. Nang lumubog ang cruise ship, maraming lalaki ang unang tumakbo. Wala silang pakialam kung mabuhay o mamatay ang iba. Hindi na tayo makakabalik. Mag-aalala si Wan King. Huwag mag-alala, matatanda na sila. Kaya nilang alagaan ang sarili. Pagkatapos ng ulan bukas ng umaga, makakabalik na tayo. Sana ligtas sila. Ang damit mo, amoy araw. Sanay na ako sa bundok. Naalala ko tuloy. Yung mga bagay noon. Bakit hindi pa sila umuwi? Ang lakas ng ulan. Baka may nangyari sa kanila. Si At Wang King at si Kuya Jiansheng, ang tatapang nila. Siguradong ligtas sila. Magaling siyang mabuhay sa gubat. Baka naipit lang ng ulan. Bukas, siguradong nabalik yan. Sana nga. Simula bata pa, palaging matapang yan. Lahat ng problema, sarili lang niyang dinadala. Etsay, matagal mo na bang kilala si Ginoong Jiansheng? Magkapit-bahay kami. Magkasama kaming lumaki. Mas bata siya sa akin ng 8 taon. Ako ang nakakita sa kanyang lumaki. Wow, ang close niyo siguro. Di ba, Kuya Jiansheng? Anong itsura niya noong bata pa? Malikot talaga yan noong bata. Palaging tumatakbo sa bundok. Umaakyat ng puno, nang huli ng ibon, nangingista lahat ginagawa. Pero mabait siya. Matapang at mapag-alaga. Kapag may nang-api sa akin, siya ang unang lalaban para sa akin. Hindi ko akalain, Palak Knight in Shining Armor pala siya. Nang magtrabaho sa malayo ang mga magulang niya. Si Lolo na ang nag-alaga sa kanya. Tinuruan siya ni Lolo ng gulay na ligaw. Ng mga halamang gamot at kung paano mangaso. Nang mawala rin si Lolo, nag-iisa na lang siya. Nag-iisa lang siyang nabuhay. Nang mag-asawa ako, bihira na kaming magkita. Maaga namatay ang asawa ko, kaya umuuwi ako paminsan-minsan. Mabait at maalaga siyang tao. At sa'yo, huwag kang malungkot. Magiging maayos din ang lahat. Kapag nakalabas na tayo dito, makikita mo ulit ang anak mo.
makakaalis tayo dito. Si Ginoong Gensheng ang maghahatid sa atin palabas. Ligtas na ang lahat. Pasensya na, kagabi. Ayos lang, pwede na tayong umuwi. Tita Chen, Ginoong Gensheng. Sila yun. Bumalik na sila. Mabuti naman. Bumalik na sina Tita Liu at Ginoong Gensheng. Tita, sa wakas, sobrang kinabahan ako para sa'yo. Heto na. Ayos lang ako, anak. Salamat kay Ginoong Gensheng. Ginoong Gensheng, talagang maraming salamat sa'yo. Huwag po, Tita Liu. Dapat lang yon. Tita Liu, patingin po ng sugat niyo. Pasensya na po sa abala. Maganda ang pagaling ng sugat, walang impeksyon. Makakatayo ka na pagkatapos ng 2 araw. Basta't ligtas ka. Ang sarap ng luto mo, mas masarap pa sa chef namin sa bahay. Sobra naman, simpleng pagkain lang to. Kumpleto na tayo, kailangan na natin patibayin ang kampo. At maghanap ng matatag na pinagkukunan ng tubig tabang. Ang kuweba ay delikado, malapit sa dagat. Sasama ako sa'yo. Ako rin. Ako na ang maiwan para alagaan si Tita Liu at ayusin ang mga... Gamit. Ako rin, tutulong ako rito. Tunog ng agos, dapat may ilog sa dakong yon. Toto, nandyan. Tara, tingnan natin. Ang galing, may tubig na tayong mainom. Na, Wow, ang tamis. hindi na tayo iinom ng tubig ulan. Mataas at protektado, perpekto para sa kampo. Bukas na tayo lilipat dito. Tingnan ninyo, ano yon? Naku! May babiramo rito. At malaki ang katawan. Darating ba talaga ang babira mo? Yung bakas kahapon. Baka naman hayop na iba yon. Hindi. Kasi laki ng mangkok ang mga bakas. Wala nang ibang hayop na ganoon kundi babira mo. At sa pagtingin sa kalinisan ng mga bakas. Malamang madalas itong dumaan sa paligid. Pwede kayang sumugod sa kuweba ang babira mo. Ang laki-laki niya. Kaya ba natin siya? Huwag kayong matakot. Kung sinabi ni Ginoong Gensheng na kaya niyang harapin yun, may paraan siya. Baka tayo mahulog sa bitag. Malakas ang dabira mo. Huwag harapin ng diretso. Ang paggamit ng bitag ang pinakamatalinong paraan. Tutulungan ko kayong maghagis ng bato. Tumpak ang paghagis ko. CJ, Magtulungan tayo. si Wanting at si Ogo. Manghalap kayo ng matitibay na baging. Si Tita Liu at Dr. Jem, ayusin niyo ang mga kalamitan. Maganda rin ang mga halamang gamot para sa pagpapahinto ng dugo. Sage. Ayos. Bukas maghihintay tayo sa tabi ng ilog. Dumadating ang babiramo tuwing dapit hapon para uminom sa kanluran. Sa oras na yon, maihatid natin siya sa hukay na bitag. Sapat pa ang gulay para sa 3 araw. Sagana naman ang tubig, pero wala talagang karn. Kung mahuhuli natin ang babiramong ito, hindi tayo mag-aalala sa karne ng kahit kalahating buwan. Tama, ang pagkain puro gulay lang ay magdudulot ng malnutrisyon. Makabubuti sa katawan natin ang tamang pagkain ng karn. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng karn. Gusto ko ng inihaw na pa. Puro ka na lang kain. Kapag nahuli ang babira mo, lulutuin ko ng adobo. Inihaw na tadyang, nilagang buto-buto, busog kayo sa pagkain. Sige, bukas siguradong mahuhuli natin ito. Ito ang hukay kapag tumapak dito ang babiramo. Tutuhog ng mga patpat ang kanyang binti para hindi na makakatakas. Paano naman itatakip sa ibabaw? Lagyan ng mga sanga at dahon tapos takpan ng lupa. Para mukhang pantay ang lupa tulad ng paligid. Ginoong Gensheng, mag-ingat ka. Baka matusok ka ng mga patpat. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kuya Gensheng, marami kaming nakolektang baging. Tingnan mo kung sapat. Pagod na ako, ang hirap bunutin ng mga baging. Sapat na yan. Salamat sa inyo, napakahirap ng ginadaanan nyo. Uminom muna kayo ng tubig. Magpahinga muna kayo. Salama. Narito na siya, malapit na. Tahimik lahat. Mag-ingat, alerto ang babiramo. Kapag nakaramdam ng kakaiba, tatakbo agad yan. Handa na. Kapag tumapak na sa hukay, lalabas tayo agad. Bakit huminto? Ay naku! Nakatiktim siya. Takbo! One King. Hayop ka.
Dito. Tumayo ka. Mag-ingat. Umakyat ka sa likod ng puno. Ginoong Jensheng, tutulungan kita. Chen Zhensheng, nasugatan ka. Grabe, ang laki ng sugat mo. Ayos lang. Maliit lang to, pero nanalo tayo. Nahuli natin ang babira mo. Ang galing. Nahuli natin ang babira mo. Kuya Zhensheng, ang galing-galing mo talaga. Huwag kang gagalaw. Babalutin ko ang sugat mo. Ayan, sa susunod, huwag babasahin para hindi ma-infeksyon. Salamat. Ang ganda. Ang laki nitong babira mo. Siguro 300 kilos. Hindi na tayo mag-aalala sa pagkain ng karne sa loob ng 1 buwan. Ginoong Zhensheng, ang galing-galing mo talaga. Na kaya mong harapin mag-isa ang ganito kalaking babira mo. Nga, salamat talaga sa iyo ngayon. Walang anuman. Dapat lang na protektahan ko kayo. Sige na, aayusin ko na itong babira mo. Mamaya, mag-ihaw tayo ng babira mo. Huwag mo nang ulitin ang pagiging pabaya sa sarili mo. Nag-aalala ko para sa iyo. Tutulong na ako kay Atsiu sa pagluluto. Ang bango, kailan tayo kakain? Gutom na ako. Huwag magmadali, malapit na. Ihawin pa natin sandali. Mas masarap kapag lumabas ang mantika. Tingnan mo to. Ginoong Jensheng, ikaw ang pinagod ngayon. Ito ang pinakamalaking piraso para sa iyo. Salamat, Ate Xiu. Uminom ka ng sabaw para hindi mabilawkan. Ito para sa iyo, para hindi nakakaumay. Ginoong Jensheng, tikman mo itong piraso ko. Ang sarap. Mukhang ang ating bayani ay binibigyan ng pagkain ngayon. Wow, ito ang pinakamasarap na inihaw na nakain ko. Tama, ang sarap ng luto ni Tseu. Hindi naman. Ang lambot at sarap talaga ng karne ng babira mo. Mas masarap i-offer sa karne ng baboy sa palengke. Ngayon, mayroon tayong mga 300 kilos ng babira mo. May gulay at tubig para sa 5 araw. Mayroon din tayong mahigit 10 sibat, ilang baging at mga bato. Tungkol sa gamot, marami pa tayong halamang pantigil ng dugo. Pero, konti na lang ang gamot sa sipon at anti-inflammatory. Bukas, asin na natin ang natitirang karne ng babira mo. Gawin natin tinapa para mas tumagal ang buhay nito. Tapos magpapatuloy tayo sa paghahanap ng gulay at prutas sa gubat. Bukas, ayusin ko pa ang kampo, gagawa ako ng ilang patungan. Para sa mga tinapa at iba pang gamit. Kami ni Xiao Guo ang maghahanap ng kahoy. Para kung umulan, hindi na tayo mag-aalala. Tama, mag-ipon tayo ng napakaming kahoy. Bukas, pupunta ako sa guba para mamitas ng mga halamang gamot. Dagdagan natin ang mga stock ng gamot. Ako ang bahala sa paghahati-hati ng mga suplis. Sige, ayusin na natin yan. Pagod na kayo, maaga kayong matulog. Bukas ng umaga, magsisimula na tayong magtrabaho. Sage. Bakit hindi ka pa natutulog? Bukas may trabaho pa tayo. Ako muna ang bantay, baka may mga hayop na dumating. Huwag kang masyadong mapagod, maghahalili tayo. Okay lang, hindi pa ako inaantok. Oh, Ate Xiu, bukas umaga lalabas ang tubig. Punta tayo sa dagat. Maraming alimango, ahong at isda sa tabing dagat. Palagi kang nag-iisip para sa lahat. Alagaan mo rin ang sarili mo. Dati, akala ko mas maganda ang mag-isa. Pero ngayon, parang mas masaya pala kapag marami tayo. Gising na. Lumabas na ang tubig, baka maubusan tayo ng seafood. Ano yan? Maaga pa, ano? May pagkain na. Hindi pagkain, pupunta tayo sa dagat. Mag-ayos na kayo. Tara na. Naku, parang seafood buffet dito. Ang dami. Huwag kayong tumitig. Ito ang almusal natin ngayon. Huwag kayong nakatayo lang dyan. Hindi ito lulundag sa kawali. Ang laki nito. Sabi ng kagadagat, ano ang dagat, yun ang kinakain. Bigla kong nagustuhan ang isla na inabandona. Ginoong Jensheng, halika rito. Tingnan mo to. Ang laki. Sa restaurant, libo-libo ang halaga nito. Ngayon, libre lang. Dagdag ulam mamayang gabi. Mamaya, kakain ako ng 2. May isda dito at malalaki pa. May sabaw na isda tayo mamaya. Wow, nahuli talaga. Swertihan lang. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Magbuntis. Pwede ka naming turuan. Aray, aray, ang sakit-sakit. Sinabi ko na sa'yo, sa likod hawakan ang alimango. Unang beses ko lang kasi mangisda sa dalampasigan. Ngayon, mas okay na ba? Mas mabuti na.
Huwag magpanggap. Tawagin mo muna ako. Sage. Ang taray nito. Pero hindi naman pala siya ganun kasama. Yumaman? Sa islang to, paano kaya yaman? Ang kalayaan sa pagkaing dagat ay kayamanan din. Tama ka diyan. Puno na. Hindi na kasya sa timba to. Meron pa yung isa. Tumahimik ka. May malaki dyan. Saan? Bakit hindi ko makita? Naku, ang laki. Huwag kang maingay, baka makatakas. Ang swerte natin ngayon. Nahuli natin ang malaking lapu-lapu. Yan ang swerte. Wow, daming isda. Ako ang huhuli ng pinakamalaki. Pwe, mandaraya tong isdang to. Ikaw kasi ang tanga. Hahaha, ang bilis tumakbo. Ay naku, basa na lahat. Hahaha. Siyak Xiaogo, habulin mo ako. Tingnan mo. Atsayu, dali dito. Wala akong pakialam. Sumali si Atsayu. Hulihin muna siya. Ay naku, mga batang to. Hahaha. Italiw, tulong. Sige, sama-sama tayo. Huwag niyo siyang palabasin. Hahaha. Ang babaw niyo. Hahaha. Dr. Jiang, patas na ngayon. Siyak Xiaogo, tara, sama-sama. Hahaha. Ang weirdo. Parang kakakilala lang natin sa isa't isa. Pero parang matagal na tayong magkakilala. Sa wakas, nakabalik na tayo. Kung patagalin pa natin dito, magkakasakit talaga tayo. Hindi pwedeng matagal ang basa ng damit. Madaling magkasakit. Nami-miss ko na ang mainit na paligo. Dapat magpainit muna tayo bago tayo magkasakit. Pero hindi naman pwedeng basang-basa tayong magdamag. Bakit? Ginoong Jensheng, baka pwedeng lumabas ka muna? Kailangan naming patuyuin ang mga damit namin. Ginoong Jensheng, pakiusap sa labas ng kuweba muna. Pinapalayas niyo ba ako? Unanimous decision yan. May ihanda pa akong isda. Pwede naman sa labas. Parang magnanakaw ang turing ninyo sa akin. Wanming, ang kinis talaga ng balat mo. Salamat. Pero si Xiaogo ang pinakamaganda sa atin. Ako, hindi. Gusto ko pa ng katawan na tulad ni Atsayu. Ano ang minamadali mo? Manyon, single ka pa ba? Ang dami kong nakilala, pero parang palaging may kulang. Ang lalaking may pananagutan, bihira na talaga ngayon. Pag-usapan natin. Si Ginoong Jensheng, responsible naman. At marunong sa lahat. Matapa pa. Hala, andito pa ako sa labas. Nagsimula na kayong magchismisan. Hahaha, wala pa kaming ginagawa. Huwag kang mangingit-ngit. Sino ba ang interesado? Nahinip na. Hahaha. Mga babaeng walang magawa, puro chismis lang ang alam. Grabe naman ito. Dati nung sumasama ako sa mga business banquet, hindi ganito kaganda ang handaan, lalo na't sariwa at bagong huli. Kainin na natin bago lumamig. Ikaw ang pinagod ngayon, kumain ka ng marami. Salamat, ate. Ano bang pinagsasabi mo, te? Ikaw kasi, kanina mo pa ako kinakagat. Ang sarap talaga ng lasa. Ayoko na, parang 3 araw akong hindi kakain. Kanina mo pa yan sinasabi. Iba yon, kanina kaya ko pang kumain ng isang lobster. Hindi masyadong malinis ang langit, parang tumigil ang lahat. Anong nangyayari? Tignan mo ang panahon, parang may paparating na bagyo. Masyadong mababa ang lugar na ito, masyadong malapit sa dagat. Bubaha ang kuweba, pumunta tayo sa itaas ng ilog, alis na. Dapat matapos natin ang kanlungan ngayong araw. Hindi naman siguro ganoon ka-stricto si Ginoong Jensheng, di ba? Sana nagkakamali lang ako. Wala nang oras para magpahinga. Lahat tayo ay kailangang magpakahirap.
Ano ang kailangan namin gawin? Si Ate Manyon ang bahala sa pag-aayos ng mga gamit. Si Ate Xiu, sumama ka sa akin para magputol ng mga puno. Iwan kasi ako. Hanapin niyo ang mga malalaking baging. Sapat na ba? Kulang pa. Kailangan pa ng 10. Parang mamatay na ako sa pagod. Tigilan ang daldal, bilisan natin. Akin na ang mga baging, ako na ang magdadala. Ganito ba ang pagkakatali? Okay ba? Higpitan mo pa. Ang bilis naman. Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Umulan na. Bilisan niyo lahat. Dapat matapos bago magdilim. Matatag kaya ito? Kailangan matatag kahit ayaw. Lumalakas na ang hangin. Nayangat na. Kalimutan na ang bubong. Ang siksikan naman dito. May masisilungan ka, reklamo pa. Umugong ang hangin. Kaya, hindi ko alam. Unang beses kong narinig na, di mo alam. May problema ba? Ginoong Gensheng. Umatras kayo. Babagsak na. Umatras kayo. Ako na. Kaya pa. Hindi naman agad babagsak yan. Hindi ko na rin kaya. Kuya Gensheng. Ingat. Lahat ba ay okay? Okay lang ako. Nasaan si Gensheng? Kuya Gensheng. Chen Gensheng. Gensheng, nasaan ka? Kuya Gensheng. Patay na kaya siya? Huwag kang magsalita ng ganyan, Gensheng. Gensheng. Huwag kang umiyak, buhay pa siya. Totoo ba? Chen Gensheng, gising ka. Abay, concerned ka para sa akin. Gago, sinong nagpilit sa'yo? Halos mamatay kami sa takot. Di buhay pa naman ako, di ba? Ay ko. Ang sakit. Huwag kang kikilos, may internal injury ka. Ganun ba kagabi? Sa mga susunod na araw, magpahinga ka lang. Kami naman ang mag-aalaga sa'yo ngayon. Magpagaling ka lang ng maayos. Huwag ka nang magpakitang gilas ulit. Sige, magpapahinga na lang ako ng ilang araw. Yan ang gusto naming marinig. Hahaha,